ngayon ng hospital para po bayaran o idiretso sa billing section ang mga nakolekta natin ng isang araw sa ating Zumba at iba pang mga pahabol sa atin para pa rin po sa hospital bills ng ating kaibigan na si Inay Banak. Medyo naamoy po kasi natin na pwede na tayong dumirekta sa billing section, kaya push natin. Try natin. Okay, so, yun, nabayaran na po natin, naipasok na natin sa hospital bills ni Maring Richard at sana ay, marami pa rin tumulong sa kanya. Although, iba na po yung account. Inilipat na po natin sa bagong account sa kanyang anak-anak na si Allen para yung mga susunod na padala, ididirekta na sa kanila. Mas direkta. Okay naman. I mean, maraming mga nag-react na bakit ganun ang hospital, bakit ganun ang family. Ay, nung una medyo ganun din tayo kaya naiintindihan ko kayo. Pero sa bandang huli, marirealize mo rin na may karapatan sila na i-restrict kung sino gusto nilang i-restrict, i-restrict kung alin ang gusto nilang i-restrict, at kung ano-ano pa. May mga bagay na gusto nila sigurong personal lang, may mga bagay na gusto nilang sila-sila lang, may mga bagay na siguro kaya naman nilang lutasin ng sila-sila lang, mga ganun. Although, sinabi ko dun sa comment section kahapon, o isang araw yata, na dun sa kanilang GC, isinare sa akin ng isang kasama sa GC kaibigan namin na, may appreciation, full appreciation naman ang binibigay sa aming mga kaibigan. And yun lang naman importante yung alam nila yung halaga mo bilang kaibigan, alam nila na concern ka lang sa iyong kaibigan, na nai-extend yung iyong concern sa kanyang nanay, mga ganun. And yun. So far so good. Kaya lang po ay hindi ko pa kayo magbibigyan ng update talagang bonggang-bongga, although meron tayong naririnig or nalalaman. Sensya na kayo. Yan, labasan na yata ng mga estudyante. Medyo maingay. So yun, kumbaga sa martial law, o kumbaga sa isang bansa ay merong bawal muna ang media, bawal muna ang press, bawal muna maglabas ng kahit ano. Simplihan na lang natin, kumbaga ay media or news blackout ang ganap ngayon na we fully understand. Gaya nga sabi ko kanina, may mga bagay sila na gusto nilang privado lang. Pero who knows? Baka sabihin nila, okay, sige. Total, maraming nagmamahal. Hindi pa lang natin din sa kanya. Maraming naghandog ng tulong. So siguro ay deserve din nila in a way na malaman ang kaganapan kay Banang. Pero yun, hanggat wala silang go signal, ay di, yun, news blackout. So, info blackout, chismis blackout, yun na. Kaya, stick tayo doon. Okay, dumating na yaking pamangkin. Kaya medyo magulo. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng magkudaan. Ay, namimiss ko, are. Ito ay, dito natutulog si Banak. And, bago siya umalis yung alas 3 ng hapon, tamad na tamad siya magkikilos dito. Gusto kong ikwento sa inyo ito because naalala ko yung isang question o isang comment ng isa nating taga-subaybay o isang taga-panood. Basahin natin. Dito tayo sa garahe. Ay, nako. Okay, so wala lang, iisip ko lang si Banak. Naisip ko lang siya kasi pag nandito sa Mindoro yun, di laging dadaan dito. Laging nagbububong nga agad magpasok. Yung mga gamit niya, inilabas na.
Ay, wala pa si Jenny. Tatanong ko kung nasa na. Kasi yung sombrero parang hindi ko na makita. Kasi babalik po natin sa kanya yon. Sa mga nakapanood ng aming New Year vlog, ay binihisan niya ako, diba? Tapos sabi niya, pagagandahin niya ako. Ang sabi niya sa akin pala, ganitong gagawin natin, ayos ka tapos tsaka ka. So tsaka muna, pero yung pangalawa, ikaw, maganda na. Yun. Kayanin. Baka mahirapan siya ngayon, ano? Pag gumaling siya. Kasi syempre, aminin na natin, na siguro milagro na lang talaga yung magbabalik sa kanya sa dating siya. Pero kung pagbabasehan natin yung mga nakikita natin, naririnig, nababalitaan, nasaksihan, ay mukhang nag-Google search, nasabi ng mga eksperto, nasabi ng mga dati na nakaranas, o mga kamag-anak ng dati ng na-stroke, na sa kanyang estado, baka mahirapan siya makabalik sa yung siya dati, na magulo, mabunganga, makembot, malakad, masalita, galaw-gaw. Yun, baka hindi na. Sana, we're hoping for the best. Ayan. So, ano ba? May nakita ko dito nga pala. So, eto ayan. Ito kasi yung ito yung number ng kanyang kapatid. Dito ako nagtetext sa kanya na lagi naman ako wala makuhang sagot. Tapos may biglang nag-message ng ganyan. Ayan. So it's either naglolo ko siya or it's either kagaya sa akin minsan na hindi naglalak. So ilalagay ko sa phone na hindi nakalock. So pag ganun ko, may nasenda na pala or merong about to be sent na kung ano ng mga letra, mga emoticons, mga ganun. Baka ako ganun. So tinanong ko siya, sabi ko, sino to? Wala pa rin. Kasi nga hindi nga na-delivered yung yung aking mensahe. So wala, nagtaka lang ako. Na-curious lang ako. Kasi yan, mga una ko mga mensahe sa kanya, yan so lagi mga walang sagot. Yun, so dumadaan lang sila dito. Dumaan nga pala ulit ng isang araw si nanay. Okay, so sagutin natin ang tanong. Doon na kayo sa loob. Ha? Palis ka na? Okay. At na lang tayo sa loob. Dito may sanda pa kayo yung pan-gym, yung may fitness gym. Ang gym? Yung gym na nakalagay, meron kayo nun Na sando? Wala, naghaharap na ako ng sando para doon sa aerobics. Ba't ka lang mo ng sando? Nag-gym na ako dito. Ay, tama lang. Ang taba mo kaya. Lahat kinain ang ulam lagi niya, longganisa, putlong. Ay, nako, okay, bye. Minsan, may dinadakdak akong ilan tungkol sa mga konting balita. Kay Richard, at sa iba ko pa mga ginagawa na short form, short vlogs. Facebook kayo pumunta, nandun yung mga short vlogs ko. Yung mga 3 minutes lang pababa or 5 minutes pababa, okay? Yan. So, eto ang tanong niya. At feel ko naman pwede natin sagutin. Panoorin yung latest vlog ko yung aking masilip sa akin dating trabaho before, yung event planning and hosting. Isang sample yon ng aking ginagawa before. And may mga matututunan din kayo sa mga gusto, sa mga may anak, may pamangkin, may kapatid, o kayo mismo na gusto nyo magkaroon ng idea kung paano magkaroon ng hosting, na yung mga general rules and goal na dapat mong iset, mga basic things to do, yun. May konting kaalaman. May part 2 pa yun, nasa na gayon. Hindi naman yata din Meron pa ako doon 2003. Nako, feeling vlogger na ako, maniwala kayo. 2005 pa nagsimula ang YouTube at ang sa Facebook, ang mga vlogs sa Facebook, kailan lang, di ba? Yun, 20 years ago nagagano na tayo. Nasaan ka na? Hindi ko makita, kanina pa ako naghahanap. So ang kanyang comment is, pwede niyo bang bigyan kami ng pwede bang ikwento niyo sa amin kung ano yung mga ganap ni Banak bago siya ma-stroke, kung ano yung mga sintomas, ano yung mga nakita niyo, naramdaman sa kanya. So yun. Nung January 1 ay ipinachat niya rito yung nanay niya. So doon muna tayo sa parteng parang may mensahe. Nakausap ko nanay niya after ng kanyang nung nasa ospital na si Richard. Nasabi ko, lagi ba kayong pinapasya lang ni Richard sa mga handaan pag New Year? Hindi raw. O, tsaka simula na umuwi ako, napunta naman si Banak
ng piyesta dito. Pero hindi naman niya sasama nanay niya. Ito lang talaga. So parang doon pa lang, parang gusto na agad niyang gampanan ng pagiging isang anak ng bonggang-bongga sa special na araw. At ipagmalaki ang kanyang nanay. Ipagmalaki tsaka entertainin. Number 2, nung napunta kami sa, bumibili ako ng damit para sa New Year kasi gusto ko lagi may touch ng gold. So, sinamahan niya ako. And then, sabi ko, binigyan na rin t-shirt, wag na raw. So, nagbiro na lang siya na kwartahin na lang. So, binigyan ko siya ng pabiling t-shirt. Tapos ay, pagpasok namin dun sa Robinson, hinabol siya ng guard. Natuwan-tuwa sa kanya na, uy, akala ko benda, or di ba tawag dun? Di pa ako nagkakasugat or may parang may inilalagay, oh my God, gasa. Something like that. Nakalimutan ko term. Medyo magulo yung isip ko. Kung ano napasok sa isip ko. So yun, alam niyo sinasabi ko na pag may sugat or something or may dugo or ganun, tinatapalan. Nakalimutan ko ang pangalan. So meron siyang ipit na white na dalawa na kahit ako man. Buti nga sinabi ng guard ako kasi hindi ko na nasabi, nakalimutan ko na. Pero napansin ko rin yun na mukha siyang gasa nga ba? Basta ganun. Alam yung sinasabi ko. Di ba? Ang kalagayan niya ngayon sa ulo. So, pwede rin attach doon. Ito naman no? Di ba tayo papapiniwala sa ganyan Nasasabi ko lang, napapag-connect ko lang. May mga tao kasi ganun na parang may mga pinapahiwatig na raw, ganyan. So, yun. Punta tayo dun sa mga bagay na nakita ko. Yung physicala. Nung pa lang, kumakain kami sa, nung January 1, ito din yung kanyang nanay, and sumama siya sa amin. Tamad nga siyang sumama. Nasabi ko, Richard, ano ba? Kung hindi ka sasama at hindi ka magsasanta, pwede naman, pero bilisan mo na kasi nagmamadali ako, although hindi pa ako nagmamadali. Minsan kasi ganun ako gusto kong i-push yung tao na mag-decide ka na agad, may lakad tayo. So, gagawa ko ng eksena para mapukaw yung damdamin. And then, tuloy pa rin kasi parang may upload siya. And then maya ay, siya, sige, tara na. Okay, kung magbuhat na ng gamit at bawal pa sa akin magbuhat ng usually kung pinapagawa ko parang hindi masyadong apektado ang tiyan. Chito. Yan. Si Chito nga ba driver namin? Hindi. Yung lalaki, siya mismo yung kumontak, na yun din ang magdadala sa ospital sa kanya kinabukasan at siya rin ang kukontak sa akin. Imagine mo yung connection. So, first time siya mag-drive sa amin. And then, pagpunta namin kina Kuya Lito, so yun nga, di ba, medyo mabagal, parang tamad, parang mabigat ang katawan. And then, pagpunta namin kina Kuya Lito, raw siya, na, anong tawag sa ganun ba? Yung sobra ng tamis, parang naumay. Naumay nga daw siya. So, parang nahilong araw yata siya sa mga matatamis na yun. And then, pupunta na siya, kausap yung mga kaibigan namin si Allen saka si Precious. Iikot sila, sasama sila sa parada kasi dito sa amin, hindi lang New Year, kundi fiesta. So, iikot sa parada. Pero parang sabi ni Allen, malayo pa siya. So, hindi pa sila pwede magkita. So, sabi ko, tama-tama, sumama ka muna sa akin. So, papunta kami sa inaanak ko na mag-asawa pareho magaling ng singers, babalikan natin sa isang araw. So, kinuhanan ko sila ng phone. Siyempre, pag mga phone, pang Facebook. So, sa Facebook, palabas ko na yun. And then, also sa TikTok. So, sumama siya hanggang doon. Hindi talaga siya although kaibigan niya rin yung mag-asawa, walang sigla talaga na, anong ginagawa? Ganun siya lagi. Ganun siya lagi. And then, medyo naninibago na ako nun pa. And then, yun, pagkatapos nun, ay inihatid na namin siya doon sa simbahan. Yun, pagkakatanda ko, or dito lang sa bahay. Parang sa simbahan. Okay. Iniwan na namin siya doon. And then, yun, may mga pictures. Masaya sila. Eto yan. Yan. Etong ipapakita ko sa inyo na to, ay send na yan ni Allen nung mga 2 na nadala na siya sa ospital o 3 na kasi naghahanap ako ng ano pang saan ba kinapunta ng ganyan. Kumusta ba yung lakad yun nun? Something like that. So, pinakita yun. And then, masaya siya. Yan, panoorin natin itong video.
parang napagod daw siya. Na hindi naman napansin ng mga kasama kasi nga masaya siya. And, ang layo daw ng inikutan nila. Ganon-ganon. And then, tinatanong ko siya kung nasan na siya. Yun nga bang tanong ko sa kanya. Sabi ko, nasan ka na kasi dito nga rin siya tutulog sa bahay. So, hanapin natin. Richard. Nasa ka ba? Perya o kubeta? Sabi ko sa kanya. Ayan o. Nasaan ka ba? Perya o kubeta? Kasi ganyan lang kami magbardago lang sa sa cellphone. Tapos siya na. Nasa 7-Eleven daw siya. Kasama si Precious. So yun. And then, anong oras yun? Anong oras to? January 1? Yung January 1, 11:06 p.m. So, umuwi siya siguro mag-aalas 12. And then, okay na, tulog na kasi pagod din ako eh. Alas 2, kasi usually sinisilip ko kung ano ba, ganun ako eh. Kung ako'y gising din lamang, sisilipin ko yung mga kaibigan nakikitulog. O kahit ang inay noon, lagi ko sinisilip. Gusto ko laging tinin yung dindin ko na hingap or something. Si Richard pa, na talagang malakas humaro. So nakakatakot talaga. Minsan sobrang lakas. Ginigising ko, oy, bakla, oy, gising, tumagilid ka, mga ganun. So yun, gising. Nagsiselfone. Sabi ko, bakla, bakit hindi ka natutulog? Natulog na raw siya. Ito sige. Pasok na ako. Then 4 mahigit ng umaga, gusto ko umihi sa labas kasi usually doon ako umihi sa loob. May mga ihian ako doon. May tao naman. So sabi ko, sige sa labas na. Aba, gising ulit. Yun rin tanong ko, bakla, matulog ka, hindi ka natutulog. Nakatulog na raw siya. Ayan, kung bakit nalimpungatan lang. Alas 6:30. Gano'n na naman. Gising pa rin. Sabi ko, ba't aga mong magising? Kaya ata natulog hindi natulog daw siya. Yun. So maybe that's one symptom na mababaw ang tulog, hindi ba pagkakatulog? Or maybe, nakakatulog siya pero siguro may nararamdaman. Ulo or something. And then, eto na. Yun nga, January 1. Yun na. And then, yung mas dito nga natulog. And then, mga bandang alumpihit. Pero, cellphone din lang siya ng cellphone niya. May nakaupo, may nakatayo, may nakatunda. Basta, nakataas ang paa, nakastraight ang paa, nakahiga uli, at may upo na naman. Ganun-ganun lang. Cellphone lang ng cellphone. Tapos ay mga bandang bago mag-alas 3. Bago pa sumapit ang alas 3, may pupuntahan nga daw siya sa Tibag. Ganun-ganun. Nung aalis siya sa NIC yung bang niya, ay nakakatamad na yun. Tinamad na ikaw mo umalis eh. Ganun-ganun siya na parang aligaga na hindi mo ba lamang tinatamad or what. So, yun, umalis pa rin. And then, yun na nga, ng mga alas 5 pasado, ay tumawag. Siya mismo yung tumawag. Yung mukha niya naka-close dito. Humingi ng tulong. Tito Robert, ihatid mo ako sa ospital. Ganyan. Masakit ng ulo ko. Tapos ang paa ko, hindi ko maigalaw. Tapos sumisingit na kayo mga kasama. Hindi niya manong ko niyan. Manong gari, dali natin. Ganyan. Sige, sige, dali ninyo. Yun na. So, parang naangarin ako. And then, habang naandar sila, tawag pa rin sila ng tawag. So, hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Napakita ko na sa video, di ba? So, yun. Yun ang actual. Ganun. And then, yun na. Malaking tulong din in a way. Blessing, in a way, yung nangyari sa kanya para sa amin. Because, medyo na-conscious pa more. Although na-conscious akong magkasakit ako na ayusin ko na, galingan ko na, nakakalimot-limot pa rin. Pero itong nangyari sa kanya talaga na biglaan at medyo matindi ang tama ay parang mas tumatak. So, super exercise ako. Ang daming laman ng video ko na mga nakikita kong exercise na pwedeng gawin. 100 times, merong 20 times, merong 30 seconds. Mga ganung exercises. So, yun po, nasagot ko ang tanong. Kung nasagot ko yung comment na magbigay ng kung ano ba yung mga nararamdaman niya at mga posibleng sintomas ng
may stroke. Yan. Ang epekto pa rin nun. Yung sa negative side naman is, konting sakit ng ulo ko, parang feel ko, naku, ano to, ganyan-ganyan. So, mas nadagdagan ng konti yung takot. So, parang naging conscious ka sa health and nagkaroon ka ng takot. So, sana po ma-okay si Richard. Once again, meron na po tayong balita. Actually, parang okay na balita. Pero, hindi pa natin pwedeng ilabas. And then, natanggap ako mensahe kanina mula sa isa namin kasama na kung pwede kami magkita-kita, mag-uusap bukas. So, hindi ko pa nabubuksan yung yung mga mensahe. Ayun po. So, hanggang dyan lang muna tayo. And then, huwag po kayo magkakakalas at baka pumunta tayo sa Batangas isang araw at sa iba pa mga lugar. Paano ko rin pumunta ng Boracay for the first time para paiba-iba yung ating environment. At the same time, makakahalap ng mga panibagong impormasyon, mga balita, scenic spots, storya, mga kwento, food, and everything, travel experience sa inyong lahat. And probably going back to Japan, parang gusto ko after na ng elections kasi baka makakaraki tayo. Baka may mga gusto natin as a politician na nagkataon na gusto rin ng kampanya, edi yun, baka may mga makikipag-usap. And at the same time, ay yung ating event planning parang gusto ko na rin buksan. So, yun, you may contact me and magtanong because syempre, hindi ko na ito, nag-retire na ako sa ganyan. Yun talaga ang bread and butter ko aside from pagtuturo, aside from mga workshops, yan talaga. Parang take it or leave it. So kung tatanggapin mo yung aking 2-3 requests, magkasundo tayo, I did go. Kung nasaan ka man, di pupuntahan kita. Basta ayos ang ating usapan. And yun, iba na ngayon, dati Robert, pero ngayon, parang si Robatology na yung event planner mo, parang gano'n. Diba? May konting Chenes. Ay! Okay. So yan. 5 o'clock. Yan ang sinasabi ng mga taga dito na nakita ko sa Facebook nakakatakot naman yung huli ng alas 5. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. This is Fernando Bato, sa ngaduguto ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulog ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you!